kabutihan sa kalusugan, para sa buhay na makabuluhan. Mga eksperto ay pinag-isa, kami inyong makakasama. Maaasahang dalubhasa, kagaling ay matatamasa. Hiling-galing, sagot sa inyong hiling. Muna sa suliranin, hiling-galing. Hiling-galing, alternatibong solusyong maaasahan. Siyensya para sa ating kaalaman. Hiling-galing, sagot sa inyong hiling. Lunas sa suliranin, hiling-galing. Hiling-galing, alternatibong solusyong maaasahan. Siyensya para sa ating kaalaman. Hiling-galing. Happy Healing Morning mga kapatid! Isa na namang umaga ng linggong puno ng kalusugan ang sasa inyo sa loob ng isang oras dito po sa Healing Galing. Ako po ang inyong kapatid sa kalusugan, si Dr. Edinel Calvario, kasama ang aking mga pampagana ngayong umaga, si Ali. Happy Healing Morning, Ali! Happy healing morning, Doktora. Aba, good mood! Good mood, good mood. How about you, Chef? Happy Healing Morning! Happy healing morning, Doktora. Of course, Ali, happy healing morning, ha? Happy healing morning. Aba, Good mood talaga. good mood talaga ito. Pero hindi nakaka-good mood, Chef, ang pag-uusapan natin ngayon. Ano po yung Doktora? Tungkol sa stress. Nako, stress. Oh, pampag-good mood ba yan? Eh, panira ng mood yan eh. Naku, magang-maga. Diba? Naku, Oh. wala na. Sira na yung araw mo. Sa inyo bang mga chef, paano nakaka-apekto ang stress? Ay, yung sa pagkain pa lang, Doktora, syempre, hindi Ikaw na maganda. magpe-prepare ng pagkain, di ba? Doon pa lang, yung syempre yung kakain nun, automatic magsusumbong na or hindi Number na one, magugustuhan. hindi na masarap ang Hindi na luto masarap. mo. Ay, Kulang-kulang. naku. Tapos hindi pa on time na dumarating sa pagkainan. Ayun. Then lastly, well, So, kailangan, good mood si chef umaga pa lang. maaga pa lang. Actually, the day before pa lang, good mood na Ganun dapat. ba? Ganun po. Ang aga naman ng preparasyon. Kumusta naman ang katulad ni Buhay pa Ali? Ali, ang liit-liit mo pa ha. Nasa stress ka na ba? Hindi po, daddy ko po. Ang daddy mo ang nasa stress dahil sa'yo? Hindi. Dahil kanino? Wala. Wala. Parang may sumisenya sa audience na huwag siyang idamay. Anong ginagawa ni daddy pagka... Meron lang ako kikwento sa'yo. Ay, opo. Ano po ang ikukwento mo? Yung daddy ko, nagaganto pa eh. Pag nasa stress siya, Opo. anong ginagawa mo pag nakita mo na nasa stress na si daddy? Pinagpapapray. Pinapag-pray mo siya? Aba, very good naman, no? Ganyan po dapat natsambahan ni Ali ang isang solusyon pag nasa stress na. Tumawag ka kay Lord. Lalo na pag hindi mo na kaya ito para magpababa siya ng angels at saklolohan kayo. O, di ba? Pero alam mo, Chef, alam mo, Ali, tinuturing pala na silent killer ang stress. Alamin po natin, mga kapatid. Ang stress o mental tension ay hindi tinuturing na karamdaman. Samantalang may mga pag-aaral na tumutukoy sa stress bilang deadliest silent killer na nakakahawa. Napag-alaman sa mga pag-aaral na ang labis na stress sa isipan ay humahantong sa high blood pressure at mental illness o sakit sa isip tulad ng depresyon, migraine, epileptic seizures at maging ang stroke. Sinasabing nakakahawa ang stress kung ang taong nakakaranas nito ay may mga taong kasama sa kanyang paligid na maaring madamay dahil sa epekto ng stress mula sa nag-iisang tao lamang. May mga biktima rin ng stress na piniling mag-suicide dahil sa hindi makayanang epekto ng stress sa kanyang buhay. Maging ang anumang bansa sa mundo ay maaring maapektuhan ng namumuong stress o tensyon sa kanilang pamayanan na humahantong sa rebelyon hanggang mamuo ang gyera o malawakang kaguluhan. Bukod sa pagiging silent killer, tinutukoy din ang stress bilang pinagmumula ng malawakang kaguluhan sa mundo o worldwide violence. Sa kabilang banda, kahit na nagdudulot ng malawak na perwisyo ang stress,
ay maaari itong maagap na malunasan sa paraang halos walang gastos. Kapiling po natin ngayon si Mary Nicolas, isa sa mga kapatid po natin na dumudulog dito sa Hiling Galing kaugnay ng kanyang problema sa stress. No? Nakangiti ka naman, parang hindi ka naman nasi-stress. Happy healing morning sa'yo. Happy healing morning daw. Eh bakit parang hindi pa nagsisimula, nanginginig na ang luha mo? Sobra ba ang epekto ng stress sa'yo? Opo. Bakit? Gaano kalubha itong stressful condition na ito na kinalalagyan mo? Unang-una, Dok, sa financially, gano'n. Financially? Family. Okay. Marami pong dumarating sa buhay siguro talaga Na problema. Pero may asawa ka naman. Opo. O may katuwang ka sa buhay. O di ba? Di sana na-i-share mo yun sa asawa mo. Ayun nga po ang pinagsimulan na stress ko na magkasakit po yung asawa ko sa puso. Oo, dahil nagkasakit siya sa puso, na-stress ka, at hindi mo siya kayang bigyan ng dagdag na problema. Oo nga. Naintindihan ko na kung bakit sinasarili mo ngayon ang stress. Pero may mga anak ka ba? Apo, meron po. Na-i-share mo ba sa kanila para lumuwag-luwag naman ang damdamin mo? Actually, 3 po yung anak ko. Tapos yung isa po, nahingan ko naman ng advice tungkol doon. So, siya rin po yung nagbibigay sa akin ng lakas ng loob. Tapos, inaano ko na lang sa mga gawain sa bahay, yung stress ko nga po. Yun ang therapy mo. Pagka nasa stress ka, hinuhugasan mo lahat ng pinggan. Ganun ba yun? Kasi pinapangiti kita kasi masyado ka namang malungkot, no? Gaano katagal na tong stress na nararanasan mo sa buhay? Actually, 1 year na po. 1 year na rin po. Maiiyak na rin ako niyan pagka 1 taon na rin nangyayari sa akin yung stress na yan. Financially, may problema. Okay. Anong remedyo ang sa tingin mo pwede dun sa problema na yon? Naghanap ka ba ng trabaho? Sa sideline po ako. Oo, tama yon. Kasi kung ang stress ay patuloy nating kalalagyan nang wala tayong ginagawang paraan para mawala ito sa buhay natin, abay paiyak-iyak ka nga dyan. Pero nakita mong may financial problem, hanap ng trabaho, ang solusyon. Nakakita ka ba? Ay, sa trabaho po, wala po ako nakita. Pero stressful nga yun. Nag-isip na lang po ako ng kapunan sa aming pangangailangan through pag meron po akong konting nahinga ng tulong sa aking mother, ginagawa ko po, bumibili po ako ng mga pwedeng ipaninda na tutubo ng konti. So, yun lang po. Ayun. At ang mga anak mo, hindi ba nakakatulong sa stress mo? Yun po kasing anak ko, yung dalaga, actually may problema rin po yun sa sisi. Ay talaga. Tapos, ikaw ba sunod-sunod po Tapos, para kang problemang nilagyan ng tao hindi taong binigyan ng problema Okay. Ganito. Tumatawag ka ba sa kanya? Yes, opo. Okay. Kaya iniisip ko na lang po siguro, siguro ano lang po sa akin to, yung ikot ng buhay na lang po iniisip Ikot ng buhay, ko. okay. Kasi kailangan panalangin sa Diyos at tiwala sa Kanya, nagagabayan Kanya anumang problema ang kinalalagyan mo. Pero sabi nga natin, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. O gumagawa ka naman, di ba? Okay. So susunod na dyan ang blessing. Kaya lang, yung problemang pangkalusugan ng asawa mo, hindi pa rin matustusan. Hindi pa. Di ba? Okay, sikapin natin na matulungan siya, no? Dito sa Hiling Galing. Opo. At may ipapadala ako sa kanya mga gamot mamaya, no? Pero ikaw ang gusto ko munang gamutin dahil ikaw ang dumulog dito sa Hiling Galing. Ano na ba yung mga health conditions na sa tingin mo ginawa sa'yo ng sobrang stress na yan 1 taon na ngayon? Yun nga po, sumakit ho yung lagi. Ulo ko sumasakit, tsaka nagba-back pain ho ako. Tapos yung pakiramdam ko, parang laging maraming nakadagan sa akin. Naku, problema talaga yan. So, mamaya, merong naging katulad mo na ngayon ay naturopathic practitioner na rin ng Hiling Galing at magiging leksyon sa'yo. Tuturuan ka niya mamaya kung paano niya na-overcome yung stress na yan nang hindi katulad mo ay iniiyak mo ng 1 taon. No? Antabayanan po ninyo mga kapatid sa pagpapatuloy ng Hiling Galing sa TV. Pero alam mo ba na ang ituturo natin sa kanila ay isang silent killer, Ali, na hindi nila alam na silent killer pala.
Paano maiwasan ang sobra-sobrang stress? Sasagutin ni Dr. E ang inyong mga tanong sa pagbabalik ng Healing Galing sa TV. Natutuwa ako, nabigyan ako ng pagkakataon na maka-attend dito sa Healing Galing segment. Marami akong natutunan regarding sa aking karamdaman na makakatulong sa patuloy na pagpapagaling sa aking sakit na brain tumor. Maraming salamat sa crew and staff ng Healing Galing segment. Sa dami ko nang nasubukang produkto ng Healing Galing, maganda na ang pakiramdam ko, na solusyonan na yung UTI ko. Okay ang Healing Galing. Kung gusto nyong gumaling kaagad sa inyong mga karamdaman, mag-Healing Galing na tayong lahat. The best ang Healing Galing.